Wild Confession with Cho Papa. Isang mainit na gabi ang ating pagsasamahan ngayon at sa lahat ng gising ngayong gabi, sa mga nag-overtime, sa mga nagdadrive pa uwi, at sa mga hindi makatulog dahil may bumabagabag. Welcome sa programang tagapagbahagi ng inyong maiinit na sikreto at karanasan. Ito ang Wild Confessions with Tio Papa. Ang liham ngayon ay ibinahagi ng isang misis na sa tagal ng kanilang pagsasama, unti-unti nang nawawala ang init sa kanilang gabi. Ngunit may isang karanasang hindi nila inaasahan. Isang kakaibang pangyayari na nagbigay ng bagong kulay, bagong sigla, at bagong init sa pagsasama nilang matagal nang nanlalamig. Dear Tio Papa, naglakas loob akong sumulat sa inyo para mailabas at ma-share na rin ang aming karanasan at naway magbigay liwanag rin sa ibang nakakaranas ng aming pinagdaanan. Matagal ko nang gustong isulat to. Pero tuwing susubukan ko, nanginginig ang kamay ko. Baka dahil sa hiya, baka dahil sa takot na mahusgahan ng mga taga-subaybay, o baka dahil sa, totoo lang, nahirapan akong aminin ng kwentong ako mismo ang gumawa. Itago niyo na lang ako sa pangalang Mara, 27 anyos, at 8 taon na akong kasal. Masasabi ko pong masaya ako sa asawa ko. Parang perfect. Ang aking asawa na itago na lang natin sa pangalang Liam. Mapagmahal, malaga, mabait. 3 taon kaming mag-boyfriend bago nagpakasal at hanggang ngayon hindi pa rin kami nag-aaway ng malala. Kahit busy kami pareho sa trabaho, nagagawa pa rin naming magbiruan, magkwentuhan at maglambingan. Sa buong araw na halos hindi kami nagkikita, excited pa rin ako umuwi kasi alam kong dadatnan ko siya. Lalo na kapag magkasabay kaming kumakain ng dinner. Kahit simpleng ulam lang basta sabay, ay napakasarap. Uy, love. Ikaw na naman naghugas ng plato. Ako na dapat yan. Pagod ka rin buong araw. Okay lang, love. Mas mabilis ako maghugas, ikaw mas mabagal pa sa wifi sa probinsya. Aba, grabe yun ah. Pero sige na nga, since nag-volunteer ka, babayaran na lang kita mamaya ng yakap. Pwede bang samahan mo na rin ng kiss? Pwede. Unlimited pa. Kadalasan, pagkatapos naming kumain, lagi kaming nagseset ng time para manood ng Korean drama. Gabi-gabi yun. Nakahiga ako sa hita niya sa sofa habang yakap-yakap niya ako. Yung braso niyang nakarest sa balikat ko, yung mga daliri niyang humihimas sa braso ko, yung init ng dibdib niya sa likod ko. Sa mga sandaling yun, Tio Papa, pakiramdam ko mahal na mahal pa rin niya ako. Pero pag dumating ng oras ng pagtulog, doon na siya nagbabago. Love, paano mo nagustuhan mag-K-drama? Naalala ko nung una ayaw mo. Sabi mo puro iyakan. Ikaw kasi kasama ko. Mas masaya ako kapag katabi kita. Che, bola. Hindi bola yun ha. Seryoso. Kahit pagod ako, pag hawak kita ng ganito, parang gumagaan lahat. Lakas mo talagang mambola. Kaya love na love kita eh. Mas love kaya kita. Sobra. Pero pagdating na ng gabi, pag nasa kama na kami, nawawala na ang dating panggigigil at excitement. Baka dahil na rin siguro dala ng pagod sa trabaho. Love, tulog ka na ba? Hindi pa, pero medyo antok na. Grabe yung meeting namin kanina, sunod-sunod. Okay lang, payakap naman ako. Namiss kita. Namiss din kita, babe. Pero ang bigat ng katawan ko ngayon. Parang drained talaga. Okay lang, ako na muna ang bahala sa'yo ngayon. Babe, huwag muna siguro ngayon. Sobrang pagod talaga ako. Sige, okay lang. Tio Papa, sa labas ng kwarto, masaya siya. Malambing, sweet. Perfect ang aming bonding. Pero sa kama,
unti-unti nang lumalamig. Hindi dahil hindi niya na ako mahal, pero dahil may parte ng relasyon na unti-unting hindi na natutugunan. Mayroon din bang katulad naming mag-asawa, yung relasyon na puno pa rin ng pagmamahal pero nawawala na ang init sa gabi? Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Hindi ko alam kung kasalanan ko o kasalanan ng pagod o kasalanan lang ng buhay. Pero yung init namin, yung dating simpleng hawak na may spark, yung simpleng tiginan na may apoy, unti-unti nang nawala. Kapag gabi na at sinusubukan kong maging malambing, ramdam kong may tinatago siyang pagod, may halong hiya, at minsan may lungkot sa mga mata niya. May mga gabi rin na kahit gusto niya, mabilis lang, para bang minadali. Wala nang pasakali, diretso na agad sa main event. Minsan naman ay hirap na siyang patindigin ng alaga. Minsan napapaisip ako kung ako bang may kulang. May nagbago na ba sa akin? Hindi na ba ako kaakit-akit? Nawala na ba ang aking alindog? O sadyang laging pagod lang siya? Tiyo Papa, ayokong magreklamo. Ayokong maramdaman niyang nabibigo niya ako. Kasi mahal ko siya. At masaya kami. Sa lahat, maliban sa isang bagay na dati naming pinakapinapanabikan. Love? Gising ka ba? Gising pa. Bakit, love? Okay ka lang ba talaga? Para kasing ang layo mo na sa dati kapag gabi. Mara, may mali ba sa akin? Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Parang hindi na kita napapasaya. Kahit anong gawin ko, pakiramdam ko kulang. Hindi ko naman sinasadya pero nararamdaman ko. Love, hindi kita sinisisi. Hindi kita minamaliit, hindi kita minamadali. Pagod ka, naiintindihan ko. Minsan, hindi ko naiintindihang sarili ko. Ang laki ng pressure. Ang dami kong kailangang patunayan. Tapos paggabi na, parang hirap ng katawan kong paligayahin ka. Natatakot ako, Mara. Na baka isipin mo, meron akong iba. Wala akong iniisip na ganun. Pero, nasasaktan kita. Hindi ba? Hindi naman, huwag mong isipin yun. Sorry. Huwag kang mag-sorry. Mahal kita, hindi dahil sa performance mo, hindi dahil sa gabi. Mahal kita kasi ikaw yan. Minsan, feeling ko hindi sapat. Love, pwede naman tayong maging masaya kahit may nawawala. Hindi ibig sabihin nun ay tapos na. Ang relasyon, sinusulat yan araw-araw. Salamat. Kasi hindi mo ako sinusukuan. Hindi kita susukuan. Mahal kita eh. Salamat. Love. Pagkatapos ng aming pag-uusap ay nagyakapan kami. Matagal, mahigpit. Yung yakap na puno ng takot, pag-ibig at pag-asang kaya pang ayusin ang lahat. Akala ko mas gagaan na ang pakiramdam ko, pero hindi pala ganun kadali ang lahat. Kahit malinaw na mahal namin ang isa't isa, naroon pa rin ang bigat. Yung pakiramdam na may hinahanap ang katawan ko na hindi ko ma-voice out ng diretso. At yung takot niya na baka hindi niya kayang ibigay sa akin. Pero kahit may ganong bigat, sinubukan pa rin naming ipagpatuloy ang araw-araw. Tuloy ang lambingan, tuloy ang pagka-K-drama naming dalawa, tuloy ang mga hapunan na magkasabay. Mas masaya nga kami nung mga sumunod na linggo, Tiyo Papa. Parang mas naging gentle si Liam. Mas madalas niyang ipahinga ang ulo niya sa balikat ko habang nanonood kami. Mas malambing siyang humawak sa kamay ko. Mas madalas niyang sabihin na mahal niya ako. Pero kapag gabi na, tahimik na namang nagbabalik ang problema. Hindi na niya masabi ng diretsyo pero ramdam ko ang hiya niya. At ramdam ko ring natatakot siyang masaktan ako. Naandun ang sweetness, pero wala na yung dating init. At ako naman, kumakapit pa rin sa init na unti-unting kumukupas. Kinabukasan, nagising kami ng sabay.
Nakangiti sa isa't isa kahit parehong pagod. Nagluto ako ng simple breakfast. Habang nakaupo si Liam sa tabi ko, nakatingin sa akin at nagbibiruan tungkol sa trabaho. Nagkwentuhan kami tungkol sa mga araw na hindi kami nagkakasama. Sa mga clients niya, sa mga challenges ko sa office, at sa kung paano kami lumalaki sa career at sa personal na buhay. Masaya ang pakiramdam na kahit busy, kahit napagod, nakikita pa rin namin ang isa't isa. Pagkatapos ng ilang linggo ng tahimik at tahimik na gabi, nag-usap kami ni Liam ng matagal tungkol sa relasyon namin. Napag-usapan namin na kailangan naming isubukang ibalik ang init ng pagsasama. Hindi dahil wala kaming pagmamahal, kundi dahil ramdam namin na may nawalang spark sa gabi. Pinagdesisyonan naming lumipad sa ibang bansa, kahit isang maikling bakasyon lang. Parang itong naging second honeymoon namin, para magkaroon ng oras para sa isa't isa, makapagpahinga, at subukang painitin muli ang aming gabi. Love, may naisip ako. Parang kailangan na nating huminga. Yung tayo lang. Wala munang trabaho, wala munang ibang iniisip. Aba, seryoso yan ha? Anong ibig mong sabihin? Magbakasyon kaya tayo. Kahit isang linggo lang. Kahit saan. Hong Kong, Japan, Thailand, Korea. O kahit saan. Basta tayo lang. Talaga ba? Bakit biglaan mo naman yatang naisip yan? Kasi love, napansin ko na pareho tayong laging pagod. Kulang na tayo sa moments na tayo lang dalawa. Naalala mo nung bagong kasal tayo? Yung tipong bawat hawak mo sa kamay ko parang may sparks. Ngayon parang sparks na may kasamang kaba dahil baka may iniwan tayong trabaho o bayarin? Exactly. Kaya magpakalayo muna tayo. Gusto mong maramdaman ulit yung lambing mo. Gusto kong maibalik natin yung kilig na parang magjowa pa lang tayo. Love, na-miss ko rin yun. Yung tayo lang. Yung walang iniisip, walang pagod, walang distractions. Kaya tara, let's do it. Gawin natin tong second honeymoon natin. Pero this time, mas mature, mas kalmado, mas relax. Hindi ko to ine-expect pero gusto ko yan. Actually, kailangan ko yan. Kailangan natin yan. So, saan mo gustong gumising sa umaga? Bali? Tokyo? O Seoul? Kahit saan, basta ikaw ang kasama ko. Perfect. At dahil napakahilig mo sa Korean novela, sa Seoul tayo mag-honeymoon. Magpabook na ako. Mag-relax muna tayo. Love, bibili na rin ako ng ilang, mas daring na lingerie para mas maakit kita ulit. Love, masyado mo naman akong pinapa-excite niyan. Tiyo Papa, ilang linggo lang at natuloy na rin ang bakasyon namin ni Liam sa Korea. Matagal na naming pangarap yun. Hindi lang dahil gusto namin ang lugar, kundi dahil pareho kaming adik sa mga Korea novela noon pa. Para bang gusto naming maranasan yung feeling na nakikita namin sa screen. Yung naglalakad sa malamig ng hangin, magkayakap, tumatawa at walang iniisip na problema. At sa unang araw pa lang ng biyahe, ramdam ko na. Iba ang hangin, iba ang saya, at iba ang ngiti ni Liam habang nakatingin sa akin. Love, ready ka na ba? Baka mamaya paglapag natin sa Seoul, may magpa-picture na sa'yo. Akala nila K-drama actress ka. Grabe ka, ikaw na ngang leading man ko. Sigurado? Kasi ako, kahit ilang Jun Ji-hyun pa yan, pipiliin pa rin kita. Cheesy mo, pero gusto ko yan. Love, tingnan mo oh, ang ganda ng clouds, parang cotton candy. Parang ikaw, ang soft, ang sarap yakapin. May mga tao sa paligid ha. Hayaan mo sila, asawa naman kita eh. Ang kulit mo talaga. Alam mo ba, matagal na kitang hindi nakikitang ganito kasaya. Eh kasi kasama kita. Kapag ikaw ang kasama ko, gumagaan ng lahat. Second honeymoon natin to, love. Gusto kong iparamdam sa'yo na nililigawan pa rin kita. Talaga? Baliw ka talaga. Oo, kasi kahit kasal na tayo, gusto ko pa rin araw-araw mo maramdaman na pinipili kita. Grabe ka. Hindi ako ready sa ganyan.
Ready ka man o hindi, mahal pa rin kita. Naalala mo first honeymoon natin? Wala tayong pera, pero ang saya natin. Kasi kahit saan tayo mapunta, basta magkasama tayo, sapat na. Promise mo ha? Kahit tumanda na tayo, ganito pa rin tayo. Promise, ikaw pa rin ang travel buddy ko kahit uugod-ugod na tayo. Ikaw talaga. At hindi ko alam kung dahil sa altitude o dahil sa lambing niya, pero parang ang gaan ng puso ko. Para akong nasa labas ng eroplano na lumulutang sa ulap. Kinabukasan, ang unang araw ng bakasyon namin, sinalubong agad kami ng malamig na hangin. Yung tipong nanunuot pero masarap. Nilagay ni Liam ang scarf niya sa leeg ko. I love, isuot mo to. Ang lamig pala dito sa Seoul. Kaya nga parang pinagsamang Baguio at Tagaytay, tapos tinodo pang aircon. Kaya dapat, lagi ka lang dito sa tabi ko ha. Kasi kakailanganin ko lagi ang yakap mo. Cheesy mo ngayon Sige na nga, ako na ang magiging heater mo dito. Second honeymoon natin to Pwede ako mag-unli cheese. Grabe, first day pa lang ganyan ka na. First day pa lang kasi, gusto ko nang sulitin lahat. At sabay kaming natawa. Habang naglalakad sa ilaw ng gabi sa Seoul. For the first time in a long time, masaya kaming naglalambingan habang naglalakad at hindi ako nahiyang hawakan ng kamay ng asawa ko sa gitna ng maraming tao na para bang mga PBB teens lang. Pagdating ng gabi, Tio Papa, doon na kami ni Liam sa hotel room namin. Maluwang, malamig ang aircon, at ang mga ilaw ay parang nakaset para sa romantic scene sa mga Korean drama na madalas naming panoorin. Pagkatapos naming magpahinga ng konti mula sa maghapong paglalakad, ako ang unang naligo. At, Tio Papa, may plano talaga ako. Paglabas ko ng banyo, suot ko na ang pulang lace nighties na binili ko bago kami umalis para painitin siya at kilitiin ng kanyang imahinasyon. Ramdam ko ang lamig ng kwarto. Pero mas ramdam ko kung gaano ako kinakabahan at ka-excited. Nakita ko si Liam na nakaupo sa kama. Nagsuscroll pa sa phone. Pero pagtingin niya sa akin, napalunok at napangiti. Yung ngiti na matagal ko nang hindi nakikita ng ganun. Wow, love! Ang sexy mo! Nakakagigil ka! Siyempre naman, second honeymoon natin to, diba? Kailangan may effort, kahit ng konti. Kung konti yan, paano pa kapag todo? Grabe ka kung makatingin May pangaakit. Anong meron sa tingin ko? Yung parang sinasabi mong lumapit ka at hubaran mo ako. Baka ikaw lang ang nag-iisip niyan. Ako lang pala Halika nga dito. Nakakagigil ka. Namiss mo rin ito, no? Napatawa si Liam, pero yung tawa na may halong pananabik. Lumapit siya sa akin at hinila ako sa kama. Napahiga na kami sa kama, magkatabi, magkayakap. Sinubukan naming ibalik yung dating gigil, yung dating init. Dahan-dahan niyang hinuhubad ang aking saplot at dinama ang buo kong katawan ng kanyang mga labi. Mula sa aking labi, leeg, dibdib, hanggang sa ibaba. Para akong kinukuryente sa mga panahong iyon. Dumating na kami sa exciting part. Ngunit, sa kalagitnaan ng aming pagniniig ay unti-unti siyang tumatamlay. Tio Papa, kahit gaano namin subukan, kahit gaano ko pinilit maging kaakit-akit at kahit gaano niya ibigay ang lahat ay hindi pa rin nawala ang kanyang pagkabagabag. Para bang may unti-unting gumugulo sa isipan niya at nawawala siya sa focus. Niyakap niya ako ng mahigpit at hinalikan. Love? Sorry Hindi ko alam kung anong problema ko. Gusto kitang pasayahin. Pero parang ang daming pumapasok sa isip ko. Sabay-sabay. Okay lang, love. Napagod tayo buong araw. Ang daming lakad, ang daming tao, ang daming iniisip. Hindi naman laging kailangan masaya. Natatakot lang ako na baka nadadala ko yung bigat ko sa'yo.
Na imbes na napapaligaya kita, ako pa yung nagpapabigat. Hindi ka pabigat. Kung may pinagdadaanan ka, kasama yun sa pagmamahal. Hindi kita minahal para lang sa kaligayahan. Gusto kong maging masaya ka. Lalo na ngayon, second honeymoon natin. Pero pakiramdam ko, kulang ako. Hindi ko kailangan ng pagpapaligaya mo. Gusto ko lang tayo. Kahit tahimik. Kahit pagod. Bawi ako Pangako. Hindi mo kailangang bumawi. Basta kasama kita, okay na. Salamat sa pasensya mo. Hindi to pasensya. Mahal lang talaga kita. At doon natapos ang unang gabi ng second honeymoon namin. Hindi man naging successful ang romantic plan ko, hindi rin siya naging failure. Kasi sa gabing yun, Chupapa, natutunan naming dalawa na minsan hindi kailangang pilitin ang apoy. May mga gabing pahinga talaga muna at ayos lang yun. Kinabukasan, Chupapa, ibang pakiramdam ko pagising. Hindi dahil nabitin, hindi dahil nabigo, kundi dahil parang may nabuksan na bago sa pagitan namin ni Liam. Yung simpleng pagyakap niya habang natutulog kami, mas mainit pa sa kahit anong plano ko kagabi. Pagmulat ko, amoy ko agad ang shampoo ni Liam. Nakaunan ako sa braso niya at nakadikit siya sa akin na parang ayaw akong pakawalan. Habang unti-unti akong gumigising, narinig ko siyang mahina pang bumuntong hininga. Yung parang may dinadala pero nagpapakalakas. Good morning, love. Good morning. Okay ka lang? Oo naman. Actually, mas okay ako ngayon kaysa kagabi. Love, habang natutulog ka kagabi, iniisip ko, nag-effort ka. Naakit ako ng sobra. Pero bakit sa kalagitnaan ay nawawala ang galit ko? Sorry talaga. Hindi kita gustong biguin. Hey, ano ka ba? Hindi ako nabigo. Nandito tayo para sa isa't isa, hindi para mag-perform. Relax ka lang. Napangiti si Liam at sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nakita ko sa kanya yung genuine na paggaan ng loob. Habang kumakain kami ng ramyun at egg toast sa isang maliit na street cafe, napuno kami ng good vibes. May maagang simoy ng hangin, maaliwalas ang paligid at mukhang bagong simula ang araw. Love, may sasabihin ako. Pero huwag kang tatawa. Ano na naman yan? Hindi pa nagsisimula, natatawa na ako. Magsha-shopping ako mamaya. Sexy lingerie ulit. Ikaw talaga. Aakitin mo na naman ako. Love, baka mamaya hindi na naman kita mapaligayan yan. Hindi. This time, chill lang tayo. Hindi push, hindi pilit. Pero gusto ko pa ring akitin ka. Surprise ko ulit para sa'yo. At ngayon, Tiyo Papa, dumating na ang pangalawang gabi namin sa Korea. Yung gabing inaabangan ko. Yung gabing akala ko, baka dito na mangyari ang tunay na second honeymoon namin. Pagpasok pa lang namin, bigla nang nagbago ang atmosphere. Dim lights, tahimik. At tahimik din si Liam. Pero yung tipong excited na hindi niya maamin. Lumapit ako sa luggage at kinuha ang maliit na paper bag. Yung pulang lace na lingerie na binili ko kanina. Paglabas ko ng bathroom, nakita ko agad ang mukha ni Liam. Napatigil. Napabuka ang bibig. Yung kind of reaction na wala ng salita pero puno ng appreciation. Love, ang ganda mo. Gusto ko lang na ma-feel natin ulit yung dati. Kahit hindi perfect, kahit dahan-dahan. Lumapit ako sa kanya, dahan-dahan. Hindi para mag-init agad, kundi para maramdaman ulit namin ang presensya ng isa't isa. Umupo ako sa tabi niya. Nagkatitikan kami ng matagal. Hinawakan niya ako sa batok at inilapit ang aking mukha sa kanya at hinalikan ako ng napakainit. At doon, nagsimula ang pangalawang gabi namin. Niyakap niya ako ng mahigpit.
Hindi yung basta yakap. Yung yakap na nagpaparamdam na hindi ka nag-iisa. Ibabalik natin ang init na nawala. Humiga kami. Magkadikit ang noo. Magkahawak ang kamay. Ramdam ko ang paghinga niya. Ramdam ko ang pag-relax ng katawan niyang matagal ng tense. Hinalikan niya ako at ramdam ko ang init ng kanyang labi. Ibinaba niya ang tirante ng aking 90s at hinalikan niya ako sa balikat. Hanggang sa mahubad na niya ang aking suot. Unti-unti niya akong pinapaligaya. Mulit parang may bumabagabag at unti-unti siyang nawawala sa kanyang focus. At dahan-dahang nawawala ang kanyang matinding galit. Muli siyang yumakap sa akin at bumulong ng, "Sorry, hindi na naman kita napaligaya. Hindi ko alam ano ba ang nangyayari sa akin." Hindi naging successful ang aming mainitin na gabi. Pero successful siya sa emotional intimacy na matagal nang nawala. Mahal, pasensya na. Hindi na naman kita napaligaya. Hindi ko na maintindihan kung anong nangyayari sa akin. Lagi na lang kitang nabibigo. Rinig ko ang lungkot sa kanyang tinig. Marahan kong hinawakan ang kanyang mukha. Kita ko ang pagod sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa gabi, kundi dahil sa bigat na matagal na pala niyang kinikimkim. "Mahal," mahinang kong sabi. "Hindi mo ako binibito." Umiling siya, napapikit, tila nahihiya sa sariling kahinaan. Pero mas hinigpitan ko ang yakap. Hindi sa lahat ng pagkakataon tungkol doon ng pagmamahal. Hinaplos ko ang kanyang likod, banayad, nakapikit habang dama ang pag-igting ng damdamin niya. "Kung mabigat, hatiin natin," bulong ko. "Hindi mo kailangan mag-isa. Hindi mo kailangan matakot na hindi ako masaya. Mahal kita, kahit sa mga gabing ganito, lalo sa mga gabing ganito." Pagbalik namin sa bakasyon, ramdam namin na hindi pa rin nanumbalik ang dating init ng gabi. Ang lamig sa kama ay naroroon pa rin. Kahit masaya at malambing ang relasyon namin sa araw-araw, pinagdesisyonan naming humingi ng tulong sa isang psychiatrist, isang professional na makakatulong sa aming sitwasyon para maunawaan at maramdaman kung ano ang nangyayari sa pagsasama namin. Kumusta kayo, Mara at Liam? Huwag kayong mahiya. Ikwento niyo lang ang inyong nararanasan. Dok, hindi ko na po kasi mapaligaya ang asawa ko. Tuwing sinusubukan naming paligayahin ng isa't isa, ay parang may kung anong bumabagabag sa akin at nawawala ako sa focus. Kaya hindi kami natatapos at hindi ko siya mapaligaya. Parang kahit anong gawin ko, hindi na lumalaban ang pangmatagalan ng aking alaga. Hindi ko alam kung paano ipadarama sa kanya ang init, yung pangmatagalan, yung dati naming nararanasan. Una, kailangan ninyo unang tanggapin na natural sa relasyon ang mga ganitong phase. Ang energy, hormones, stress, lahat ay nakakaapekto sa intimacy. Pangalawa, maglaan ng oras para sa isa't isa, kahit simple lang, para mapanatili ang connection sa emotional at mental level. Pangatlo, subukan ng playful activities tulad ng massage, mutual relaxation o shared hobbies bago matulog para mas ma-relax ang katawan at isip. Pang-apat, huwag pilitin ng intimacy kung ang katawan o isip ay hindi ready. Ang mahalaga ay ang continuity ng pagmamahalan sa araw-araw. Matapos ang session, sinubukan ng mga payo ni Doc. Naglaan kami ng oras bago matulog para sa relaxation, nagkaroon ng playful moments, nagmassage, at nag-shared hobbies sa gabi. Nagplano rin kami ng mga simpleng bonding moments, nanood ng favorite series, nagkwentuhan, naglaro ng light games, at sinusubukang i-relax ang katawan bago matulog. Ngunit kahit anong gawin namin, kahit anong payo ang sinunod namin, kahit gaano kasaya ang bonding sa araw at pagkakaupo sa sofa, hindi pa rin bumabalik ang dating init sa gabi. Ang gabi ay nananatiling mainit lang sa umpisa at hindi na kasing init tulad ng dati. Bumalik kami sa psychiatrist para muling ipinaliwanag na ganun pa rin ang problema.
Habang naghihintay kami sa klinik, napansin namin ang pagpasok ng isang bagong mag-asawa. Parehong mukhang modelo ang hitsura, maganda ang muka, maayos ang pangangatawan, at parehong parang nasa 25 pa lang. Ang lalaki ay matangkad, malakas ang dating, at maskulado. Ang babae ay elegante, simple, may maamong muka, at may natural na grace sa kilos. Nagkatabi kami sa waiting area at hindi nagtagal ay nag-umpisa na kaming magkwentuhan. Napansin nilang halos pareho rin pala kami ng problema, ang intimacy sa gabi, ang pagkawala ng dating spark at ang pressure sa relasyon. Dahil sa pagkakapareho ng karanasan, nagkapalagayan kami ng loob. Sa dulo ng aming pag-uusap, nagpalitan kami ng number para makapag-keep in touch. Pagpasok namin sa kwarto ni Doc, ipinaliwanag namin na ganun pa rin ang aming sitwasyon. Masaya at malambing sa araw, pero malamig at mahirap maging mainit sa gabi. Napatingin ng doktor, huminga ng malalim at naglabas ng payo na medyo naiiba sa dati. Muli kaming pinayuhan ni Doc. Minsan, ang pinakamabisang paraan para maibalik ang init sa relasyon ay hindi palaging pressure sa isa't isa. Kailangan minsan may ibang taong makapagsimula ng excitement, isang activity o interaction na magpapalakas ng emotional at physical spark. Hindi ito nangangahulugang may iba, kundi parang may magpapalakas lang para maramdaman niyo ulit ang dating saya. Ilang linggo ang lumipas bago namin naisipang kumustahin ang mag-asawa at alamin kung ano na ang kanilang naging solusyon at kung maayos na ba ang kalagayan nila sa ngayon. Nagpadala kami ng simpleng message at agad naman nag-reply ang bagong mag-asawa, nagpakita ng openness at willingness na mag-share. Nag-set kami ng dinner sa labas. Habang kumakain, mas lumalim ang aming pag-uusap. Kwento sa trabaho, sa pang-araw-araw, sa pressures ng relasyon at sa kung paano nila hinaharap ang problema sa intimacy. Napansin namin na parehong komportable at natural ang daloy ng usapan. At sa sarap ng aming pagkukwentuhan, napansin namin na halos magsara na ang restaurant. Nag-aya ang bagong mag-asawa. Kung gusto nyo, baka mas komportable kayo sa kondo namin. Doon, pwede nating ipagpatuloy ang kwentuhan. Pagdating namin sa kondo, napansin namin agad ang maayos at cozy na interior, warm lighting, comfortable sofa, at maliit na bar sa gilid ng sala. Sa isang sulok, may ilang snacks at wine na nakahanda. Hindi nagtagal, nagkayaya ang mag-inuman habang nagkukwentuhan. Casual pero masaya. Habang umiinit ang inuman at masaya ang aming kwentuhan, naisip ni Rose na maglaro kami ng Truth or Dare. Dahil na rin sa saya ng gabi, pumayag kaming lahat. Isang simpleng laro na puno ng excitement. Sa simula, mga payak at nakakatawang tanong lang ang naibalik sa amin na nagbukas ng mga nakatagong masasayang alaala sa aming mga relasyon. Kinaulanan ay lumabas ang mga nakatagong masasaya, makukulit at kakaibang memories. Sa inyo naman tumapat, Marvin at Rose, ako ang magtatanong. Ano na ang pinakakakaibang experience ang nagawa nyo? One time habang pauwi na kami at nasa parking na, biglang may kakaibang kiliti ang pumasok sa utak ko. Inaya ko siya na gawin namin iyon sa sasakyan. Kinakabahan kami na mahuli, pero nag-i-enjoy kami sa ginagawa namin. Nandun kasi yung excitement at thrill. Muntik na nga kaming mahuli noon. Buti na lang at nakita ko agad na paparating ang guard. Oo, naaalala ko pa rin yun. Nakakakaba, pero exciting. Nakakadagdag din pala ng alien. Ikayo ba? Ano na ang mga nagawa niyong kakaiba? Siguro sa amin ang pinaka-wild na nagawa namin ay ginawa namin ito sa kusina sa ibabaw yung table. Pero kami lang ang tao sa loob ng bahay. Ngunit habang lumalalim ang laro, unti-unti na itong nauuwi sa dare, playful at flirty challenges. Tulad ng pagtanggal ng mga gamit sa katawan at pag-kiss o paghawak sa body parts ng mas matagal at simpleng playful teasing. Lugi tayo kay Rose, ang daming suot na accessories. Ang swerte ko matatagalan bago maubos ito. Ako pala ang lugi sa inyo. Wala akong suot ni anong accessories. Wala rin akong belt.
Dahil na rin sa kalasingan, hindi na kami nahihiya sa isa't isa at halos naubos na ang saplot naming lahat. Nagsimula ito sa pag-aalis ng mga accessories, bracelets, watches at singsing habang nagtatawanan. Ang bawat simpleng gesture ay puno ng kiliti, tawa at flirty teasing. Habang natatanggal ang bawat accessory, ay ramdam na nagiging mainit na ang situation. Unti-unti na kaming nahuhubaran at nagkatinginan kami ni Liam nang lumantad ang magandang pangangatawan ng mag-asawa. Dahil na rin siguro sa pagiging liberado ng mag-asawa, ay nauwi na ang laro namin sa nakakakiliting challenges. Pinaikot na ulip ni Liam ang bote at tumapat ito sa akin. Ikaw naman ngayon, Mara. Ang dare ko sa'yo ay hawakan mo nga ang abs ni Marco. Okay lang sa'yo, Rose? Oo naman, Mara. Katuwaan lang naman ito. Ako na lalapit sa iyo, Mara, para hindi ka mahiya. Pinaikot muli ang bote at tumapat naman ito kay Marco. Ako naman ang mag-uutos kay Marco. Marco, halikan mo nga sa lips si Rose. Ang dali naman ng pinapagawa mo, Mara. Mabilis niyang hinalikan si Rose. Sumunod na pinaikot ang bote at tumapat naman ito kay Liam. Biglang nagpresenta naman si Marco at siya ang nag-utos ng gagawin. Liam, i-kiss mo nga rin si Rose sa lips. Okay lang ba sa'yo, Rose? Ano ka ba? Katuwaan lang ito. Okay lang sa akin. Okay lang din sa akin, Liam. Habang tumatagal ay tumitindi rin ang mga dare ng ginagawa namin. Hindi na namin namamalayan na ang simpleng halik ay mauuwi sa totoohanan. Muling natapat sa akin ang bote at inutos na halikan ko ulit si Marco. Ang simpleng halik ay nauwi sa matagalan hanggang sa mapahiga na kami sa sofa. Sa una ay merong kaba akong nararamdaman pero sa hindi ko maipaliwanag ay nagugustuhan ko ang halik ni Marco. Tumingin ako kay Liam, mulit nakita ko ring naghahalikan na rin sila ni Rose. Hindi na namin naisip kung tama ba ang ginagawa namin. Nagpalitan kami ng asawa at dahil na rin sa kalasingan ay nagawa namin ang hindi inaasahang pangyayari. Hinila ako ni Marco papunta sa kanilang kwarto. Ganun na rin si Rose na isinama si Liam. Sa init at bilis ng pangyayari ay hindi ko namamalayan na pareho na pa kaming inaangkin ni Rose ng hindi naming asawa. Dahan-dahan akong hinalikan ni Marco sa leeg pababa sa aking dibdib. Napatingin ako kay Rose at nakita kong kung anong ginagawa ni Marco at ginagawa rin ni Liam kay Rose. Unti-unti na kong inangkin ni Marco at naramdaman ko ang init niya sa loob ng aking katawan. At dahil na rin sa kakaibang kaligayahan, ay hindi napigilan na mapahiyaw. Maliman pero nasisiyahan kami sa aming ginagawa. Sa kalagitnaan ng maiinit na tagpo ay nagpalitan si Liam at Marco sa amin ni Rose. Naging mas mainit ang tagpo namin ni Liam, yung tipong nararamdaman ko ang pananabik niya sa akin na parang bago pa lang kaming mag-asawa. Tumindi ang pagdiin sa akin ni Liam na para bang may panggigigil at parang bang sabik na sabik siya sa akin. At naramdaman ko na ang sabay na pagdaloy ng aming pagnanasa. Napahiga siya sa akin at biglang nagsabi ng, "Love, I love you." Sumagot din ako at hinabing, "Mahal na mahal rin kita, love." Ramdam namin ang muling panunumbalik ng init ng aming pagsasama. Makalipas ng ilang araw ay naging mainit na ang aming pagsasama sa gabi ni Liam. Paminsan-minsan, kinukumusta rin namin ang mag-asawa at naninigurong maayos ang kanilang samahan. Sa ngayon, payapa at masaya ang takbo ng aming pagsasama bilang mag-asawa. Sa dulo ng lahat ng pinagdaanan namin, natutunan kong may mga pagsubok talagang dumarating para ipaalala sa atin kung gaano kahalaga ang pag-unawa, tiwala at pagkapit sa isa't isa. Hindi man perpekto ang naging landas namin, ipinagpapasalamat ko na pinili pa rin namin ang magkasama. Sana, sa mga susunod na araw, buwan at taon, manatili kaming matatag sa lahat ng maaari pang dumating. Ito ang kwento namin, hindi perpekto, pero totoo. At sa ngayon, sapat na yon para sa akin. Dito ko natatapusin ang aking liham. Maraming salamat, Tiyo Papa, at maraming salamat din sa inyong pakikinig. Nagpapasalamat,
Mara. Salamat sa iyong tapang, Mara, na ibahagi ang kwento ninyo ni Liam. Hindi lahat ng mag-asawa aamin na may mga panahong humihina ang apoy kahit mahal nila ang isa't isa. At minsan kahit gaano kayo kasaya, may mga gabing tuluyang nanlalamig at hindi na nagtatagpo ang init na dati niyong inaasahan. Normal yun. Tao tayo. Napapagod, nasasanay, nawawalan ng gana. Kaya naiintindihan ko kung bakit naging mahalaga sa inyo ang pagkakakilala kina Rose at Marco. May mga taong dumarating sa buhay natin na parang nagpapaalala ng matagal nang nawawalang sigla. Hindi dahil sila ang problema o solusyon, kundi dahil minsan kailangan lang ng isang kislap para maalala natin na may apoy pa pala sa loob natin at sa relasyon natin. Pero Mara, makinig ka sa akin. Ang pinagmulan ng init, hindi si Rose, hindi si Marco, hindi ang sitwasyon. Kayo pa rin si Liam yon. Kayo ang dahilan kung bakit nagising ulit ang damdamin. Kayo ang pinagmulan ng apoy na akala niyong namatay na. At ang maganda ay pinili niyong dalawa na buhayin ulit iyon na magkasama. Kaya ang payo ko sa iyo, Mara, ingatan niyong dalawa ni Liam ang mga natutunan niyo. Huwag niyong hayaang maghari ulit ang pagkabagot na naging dahilan ng pananlamlay ng inyong gabi. Ang koneksyon na nabuo niyo, ang sigla na bumalik, at ang pagmamahalang muli niyong binuhay, iyan ang mas mahalaga sa lahat. Huwag niyong hintayin na may ibang tao o sitwasyon ang magpapaalala muli ng apoy. Sa susunod, kayo na mismo ang gumawa ng dahilan para manatili itong buhay. Usap, effort, laming. Pagpili sa isa't isa kahit ordinaryong arabo lang. Ang mahalaga ngayon, Mara, masaya kayo, nagmamahalan, at mas mulat kaysa dati sa kung ano ang kailangan niyong alagaan sa relasyon. Huwag niyong sayangin ang pagkakataong muli kayong pinagtagpo ng pagmamahal. Maraming salamat sa patuloy niyong pakikinig at pagsama sa akin sa bawat kwentong puno ng sikreto, damdamin at kiliti ng katotohanan. Kaya kung gusto niyong laging updated sa ating mga nakakakiliting kwento, huwag kalimutang pindutin ang like, share at subscribe button. Hanggang sa muli, ito ang Wild Confession with Cho Papa.